chaps, may real talk video na naman ako. Kasi napadaan na naman to sa newsfeed ko dahil. At napakomment din ako dun sa video na yun. Pero, inunahan ko na kayo mga chaps, ito opinion ko lang, para sa akin lang to. Kung ano man i-comment ko dito sa taong to, ay para sa akin lang yun. Kasi iba-iba naman tayo ng paniniwala, iba-iba tayo ng pananaw, iba-iba tayo ng opinion, iba-iba tayo ng mukha. Kasi mas maganda ako dahil. Eto na nga. Dito tayo sa about, sa napanood na. Panoorin nyo muna. Para sa mga hindi nakakalang, panoorin muna natin yung video. Ano bang mali sa pangalan? Sex bomb. Ano ba yung sex? Sex is actually created by God. Iwas doon. Hindi pleasing yun. Hindi maganda impluensya sa mga ibang maraming tao sa Pilipinas, sa mga bata especially. So, ito na nga. So, about dun sa sex bomb na word ni Kuya. So, unang-una Kuya, ito para sa akin lang ulit mga chaps, ha? Yung sex na word, ginagamit siya, hindi na naman dahil sa pangalan, eh. Sex bomb, okay, medyo malaswa nga. Pero mga chaps, yung pagsabi ng sex bomb, malaswa ba? Hindi, for entertainment. At saka yung sex na word, ginagamit yun na term, hindi lang siya about sa act na sex, dapat maglalambingan na dyan, mag-make love na dyan. Hindi eh. Ginagamit to dahil sa gender identity din, di ba? Like, sex for all. Like, merong sa bio data, may ginagamit sex. Anong sex mo? Female, male. Hindi naman, minsan lang gamitin yung gender na word. Unang panahon pa, gumagamit ako ng bio data, nakalagay dun, sex. Oh, so makasalanan yung bio data. So, kung iba yung pananaw mo about dun sa word na sex bomb, about dun sa sinasabi mo nga na malaswa at hindi magandang impluensya sa bata, yung pag-entertain ng sex bomb, hindi, para sa akin kasi sumasayaw sila, kumakanta eh. Hindi naman sila yung mga katulad sa bar na, sa mga club na talagang naguhubad, naggaganon-ganon. Wala naman ako nakikitang mali doon. Tsaka ako pinalaki ako ng sex bomb dahil. Hindi naman ako naging bad. Ha? Siguro yung mukha lang yung bad. Pero yung alam mo, hindi naman sila naging bad influence sa akin. Natuto pa ako sumayaw, natuto ako mag-exercise. Spaghetti pababa, spaghetti pataas, 'di ba? Nasa tao na lang yung kung paano nila iintindihin yung entertainment ng mga sex bomb. Kasi tinamo, ang dami nga nagpunta ron eh, ang dami nga natuwa. So hindi sila bad influence. Tsaka, like sinasabi ko, nasa tao na yan kung paano nila tingnan ang isang tao, 'di ba? Kasi nga may mga judgmental na tao, merong mapanghusga. So nasa sayo na 'yun kung anong opinion mo 'yan eh. 'Di ba? Opinion mo, opinion mo, pero hindi lahat ng tao mapiplease mo at hindi lahat ng tao iisipin mo napapanig sa iyo dahil akala mo nga ikaw yung tama, akala mo tama yung sinasabi mo, hindi, iba-iba tayo ng opinion. Iba-iba tayo ng pananaw. Katulad ko, maaring tama ako sa iba, maaring mali din ako sa iba. So, wag nating didiktahan kung ano man wag nating huhusgahan kung ano yung ginagawa nila. Ikaw, malinis ka ba? Sana, pinili mo na lang maging mabait kaysa lagi kang tama. Huwag mong sirain ang balance ng mundo. Kasi 'di ba, ginawa nga ng Panginoon yan, kaya nga meron tayong pangit at maganda. Oh, ha? Pangit, maganda. Oh, 'di ba? Hindi mo malalamang masaya ka kung di ka malungkot. At hindi mo rin malalaman na may liwanag kung walang dilim, 'di ba? So ganun, balance lang talaga. Kasi nga, kung puro perfect na ang tao sa mundo, wala nang trilyon. Kung puro magaganda lahat ng tao sa mundo, wala silang kalaban. Hindi natin na-appreciate ang buhay kung walang balance. Second, yung damit. Yan. May damit kasing gagalangin ka. Pero may damit nakita yung cleavage mo at saka legs. Walang lalaking magnanasa kung maayos ka manamit. Maraming lalaki gusto makakita ng cleavage at legs eh. Kahit naka-see-through ka pa. Doon muna tayo sa damit na sinasabi mo, Kuya. Judger ka masyado. Lahat na nakikita mo. Sa totoo lang, si Panginoon ito nasa Bible to eh. 'Di ba? Si Eva at Adan, nilikha ng Panginoong Lord, nakahubad. Naging malisyoso ba ang Panginoon? Ginudge niya ba si Eva at Adan na nakahubad? Yung kainin yung apple, kinain ni Eva. Pinagalitan ba siya ni Lord? Hindi. Bagkus, ang sinabi ni Lord, choice mo yan eh. Tanggapin mo ngayon yung consequence. Kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Pero never siyang nang-judge. Never siyang nang-husga. Kasi, ikaw nga ang gagawa eh. Ikaw nga ang gagawa ng ikabubuti mo. Sabi ni Lord, humayo kayong dalawa at magpakarami. Sabi Ibig sabihin, nung sinabihan niya si Eva at Adan, nung nilikha niya si Eva at Adan, humayo kayong dalawa at magpakarami, sumunod ngayon si Eva at Adan. Nagbembangan sila ngayon. Ayaw, diba? Dumami tayo. Diba? Hindi totoo. Diba? Kidding aside, kasi gano'n naman talaga. Kung hindi nagbembangan si Eva at Adan, ano tayo? Ano tayo dumami? Diba? Ganon. Si Lord nga, sinasabi ko lang dito, si Judge nga hindi sila hinusgahan. Nung ginawa sila ni Lord, nakahubot-hubad silang dalawa.
Kaya huwag ka mag-focus sa aral lang. Unawain mo mabuti yung sinasabi mo. Hindi kasalanan ng sex bomb ang iisipin sa kanila. Kasi nga, they are just for entertainment purposes. Dahil lang sa pagsuot nila ng ganun na yung maikling short at pakita ng cleavage, hinusgahan mo na kagad yung buong pagkatao nila. At parang sinasabi mo na kasalanan yon. Hindi mo alam kung ano yung behind ng mga buhay na pinagdadaanan nila. Ginudge mo na kagad sila. Hindi tama yun. Pero, alam ko na yung gusto mong iparating na about nga dyan sa sinasabi mo, na sinasabi ni Lord, naiintindihan kita. Pero nga, sinasabi ko nga sa'yo, hindi nga lahat, magigets yung sinabi mo. Kasi nga, hindi tayo pare-pareho nga ni. Hindi tayo pare-pareho ng utak, ng pananaw, ng opinion. You cannot please anyone. Nang dahil lang sa sex bomb na word at sa pagsuot na nila ng ganon-ganon, dahil mo na sinabi. Anong sabi ni Jesus? If you look lustfully at the woman, you already committed adultery in your heart. So, parang sinasabi mo, yung mga... Tignan mo pala ng babae yan, na nagnanasa ka, parang ginawa mo na yung physical act. So, dyan tayo sa sinasabi mong seducing, kasi nga the way silang sumayaw, ganyan-ganyan, ganon-ganon. Seducing hindi reducing. Ano yan, seducing? Hindi reduce, seducing. Kuya, ito para sa akin lang From what you're seeing is your reflection. Kung ano yung nakikita mo sa kanila, yun kasi ikaw. So, hindi mo pwedeng sabihin na lahat ganun na ang tingin. Kasi ganun yung pananaw mo. Dapat ganun din yung pananaw namin. Ano kami, robot? Susunod kami? Walang ganun. Kasi minsan, nag-react tayo sa isang bagay kasi yun yung nakikita natin. Para sa akin yung ginagawa ng sex bomb is expressions of art. Art lang yun. Parang kasi yun yung for entertainment nila Diba? Katulad nung may mga maraming tattoo. Diba? Ako, may tattoo ako But may mga tao na pag may nakita silang maraming tattoo, hinuhusgahan na nila, akala nila yung maraming tattoo, masama na. Hindi lahat ng may tattoo, masama na yan ng ganito, marami siguro nagpunta na yan ng bilibid. Diba? Mapanghusga yung bunganga natin, mapanghusga yung ating isipan, may mga taong ganyan. Hindi, tsaka ito pa sinasabi ko lang mga chaps hindi lahat ng may nagsasabi ng word of God, nagbabasa ng Bible, nagsisimba araw-araw, malinis ang pagkatao. Hindi lahat, totoo yan Hindi lahat. Porque nagsisimba araw-araw, pumupunta ng simbahan every Sunday, ganito, akala mo malilinis na. Hindi Ito real talk. Walang masamang maging matuwid or maging righteous. Pero let us be sensitive sa nararamdaman ng iba. Sana mas inisip mong ituwid yung pagkakamali nila, hindi husgahan yung maling ginagawa nila. Alam mo, sa iba mali yan But I accept it. And sana, tinanggap mo din at di ka nalang nagpuputak-putak dyan. Lumawak na naman yung topic na about mga religion and everything. Dami tuloy comment din sa baba. Alam niyo sa totoo lang mga chaps, itong ganitong paniniwala, ang pinakawalang kwentang pag-awayan. As long as isa lang ang pinaniniwalaan natin, kahit ano pang relihiyon ninyo, basta siya lang, yung nasa sa itaas lang, walang mananalo, walang matatalo. Sa totoo lang. Kasi pare-pareha tayong anak ng Panginoon, pare-pareha tayong anak ng Diyos. Kung ano man tawag niyo sa Kanya, pare-parehas lang tayong ginawa niya. So, hindi natin kailangan pag-awayan yan. Let's just have freedom and have a wonderful life, and have peace. Gano'n na lang sana. Bakit kasi hindi na lang maging masaya sa ginagawa ng bawat isa? And sana dapat maging grateful na lang tayo sa magandang naging outcome ng isa sa atin, di ba? Iwasan mong magsuot ng mga damit na maikli. Kita yung private parts mo. Wala kang bra. Malamit ka. Bakit? Alam mo, naiintindihan ko yung punto mo Kasi parang pine-preserve mo yung morality ng isang babae. Pero mali nga yung set of example mo Kasi ginamit mo yung nanay at saka yung anak. Oo, maaaring applicable yun sa iba. Like sa kultura, sa relihiyon. Pero nga, nasa modern world na tayo doon. Saan pinopromote na natin yung gender equality. Hindi ko naman sinasabi na, porket naguhubad yung isang lalaki sa publiko, ganun din ang babae. Kasi may mga lalaki sa labas, naguhubad sila ng ng top nila, ganun. Kasi sabi na yung babae, ganun din dapat. Ang point ko dito, dapat maging careful tayo sa mga ginagawa nating halimbawa. Pero yung nanay, tsaka anak, yung ginawa mong example. Saan ba magiging komportable ang isang nanay, tsaka yung isang anak? Diba sa bahay mismo? So kung ganun yung pananaw mo, magiging malisyoso na tayo sa mismong loob ng bahay natin. Hindi na tayo magiging komportable sa loob ng tahanan natin. Ganun ba? So, ako pala, kasi nga nanay ako, paano pala pag may pinapadede akong bata? Nagpadede ako sa anak ko.
Tapos syempre nakikita ng anak ko yung dede ko, nakikita ng anak ko yung utong ko, pinapadede ko siya. Tapos yung mata niya nakatingin sa dede ko, iniisip ko na kaagad na may pagnanasa yung anak ko sa akin. Ha? Makasalanan na kaagad ako, makasalanan na rin yung anak ko kasi nakikita niya yung private part ko. Huy! So anong gusto mong gawin namin? Anong gusto mong gawin ko na ako na ganito walang bra sa loob ng bahay? Sige nga, mag-suggest ka. Tanggalin na lang ba ang dede para wala na lang malis siya? Tibway? O tanggalin na lang yung mata ng anak ko para wala na lang siya makita. Ano ba? Ha? Sige, suggest mo daw, Bing, para wala na lang malis siya. Ano na lang gagawin? Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Madumi yung utak mo. Linisin mo yan. Kailangan mo cleansing. Kailangan mo therapy. Kasi hindi ganyan ang normal mag-isip. Hindi ganyan ang may tamang pag-iisip. Hindi ka mag-iisip ng kahit anong malis siya. Wala kang iisipin kahit anong madumi. Moralidad. Pero mali yung pagkaka-deliver mo. Kung malinis yung intention mo, kung malinis yung utak mo, hindi ka mag-iisip ng masama sa kapwa, hindi ka mag-iisip ng masama dun sa asawa mo at sa anak mo, or dun sa nanay at sa bata. Nasa tao na lang yan, kung ganun yung pag-iisip nila, hindi naman tayo pare-parehas ng isip. Tapos makasalanan na agad ako dahil binibigyan ko ng ano ang anak ko. Asan ka? Alam mo, sabi sa Bible, kung ikaw ang magiging dahilan kung bakit magkakasala ang bata, mabuti pa, lagyan ka ng lubid sa leeg na mayroong malaking bato sa kabilang dulo at yung bato na yun itapon sa dagat. Parang sinabi ni Lord, kung dahil sa'yo magkakasala yung mga bata, mabuti pa magpakamatay ka na lang. Matakot ka kay Lord. Ano yung sinasabi mo? Diba, pinakonsensya mo pa yung magulang sa payo mo? Oh, pag nagpakamatay yung magulang dahil nga sinasabi mo kung ikaw ang nagbibigay ng kasalanan, ay kung ikaw ang nagbibigay ng dahilan para maging makasalanan ng bata, magpakamatay ka na lang. O pag nawala na magulang ang bata, sino mag-alaga? Botdog pala kailangan mo therapy. Ito dapat ang ma-cleanse. Kasi yung pag-deliver mo ng word of God, parang iba. No? Kung may tama ka man dun sa sinabi mo, na sa alam mo pag tama, sa'yo yan opinion mo yan Pero huwag mo i-encourage yung iba na maging ganun din sila katulad mo. Pangalawang sabi ko na to sa'yo Dinidiinan mo pa, ano mo pa Kasi iba yung delivery mo Okay na sana may word of God ka Kaya pero ayusin mo yung deliver mo ng pananalita mo. Dahil maraming batang nakakapanood ng video mo na akala nila yun ang tama na sinasabi mo. Ikaw lang ang nagbibigay ng malisya. Huwag mo kami damay. Sarilinin mo na lang yan. Hindi pa kami sira ulo.